Ay, magandang gabi ho mga boss. Medyo ginabi na naman. Uy, birthday ni VP Lenny Robredo. Idol ko. Ano na pala siya? 61st birthday. Oo. 61 years old lang pala ito. Oo. Ha? Mga taga-barangay bumati sa kanya. Courtesy of Angelo Ramon Benjola. Ha? Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Tibay talaga itong idol ko, si Trillanes, mga pre. Walang katakot-takot sa katawan niya ata itong tao na to. Kinumpirma nung AMLAC yung aking nilalabas sa taong bayan simula pa noong 2016. Yun lang, nalungkot lang ako na hindi naniwala yung mga kababayan natin nung una ko itong inilabas. Pero ngayon, nandito na, no? At sana ay tuloy-tuloy na ito para matanggal na yung mabasag na yung pagpapanggap ng Duterte family na sila ay mga simple mga tao. Pero dito nakita natin, bukod sa kurakot sila, yung pera nila galing sa illegal na droga. So yan, maraming nabudol na Pilipino dito sa Ako hindi. Idol, hindi ako nabudol niyan. Unang kita ko pa sa pagmumukha niya, kako puta na, demonyo itong hayop na to. Unang kampanya niyang pagka-presidente. Ngayon ko lang nga nakita yung mukha niyang gago niyan. Dahil nga mayor ng Davao, biglang lumitaw. Presidente tinatakbo. Gago talaga. No? Daming na gago kasi. ginawa nila simula noon hanggang ngayon. Sana po mamulat na sila. Sir, I am vindicated after everything. May mahusgahan kayo na parang nagbibigay ng fake na documents after everything. Kinonfirm ng AMLAC na yung 18 transactions are Yung personal vindication kasi sa akin, insignificant yun eh. Kasi malaking damage ang nagawa ng mga Duterte sa bayan natin. So kahit na I was proven correct later on, pero the past 10 years, grabe na yung nangyari. At marami nang namatay, na perwisyo at nanakawan dito sa ating bayan. So sana lang sa susunod konting tiwala naman kasi hindi naman ako gumagawa lang ng kwento. Ito po ay tungkulin ko sa bayan. Simula pa noong 2003, ginagawa na namin to. Hindi po kami nag-iimbento ng kwento. Sen, may mga, of course, people of the Duterte camp or the Duterte supporters are still going to discredit you.
sa mga ebidensya. Lalo na may isang lumabas lang ngayon sa social media na yung SM lang ng testimony nyo na sinasabi nila nagbukas naman daw yung mall ng September 2012 pero you said na yung bank daw nagkaroon deposit ng 2011 even before the branch was still created. Yung SM video, SM lang yung 100 million. Siguro napanood nyo naman, no? Ito, no? Mga pinag-expose ni Trillanes tungkol doon sa mga bank accounts, lahat ng mga pumasok na pera galing doon sa incheck, na drug lord, no? Alam niyo mga friend, no? Paulit-ulit, no? Hindi ho ba sa tao itong Duterte na ito? Napakalaking sindikato nga nito, eh. Diba? Yung sinasabing nag-deposit daw sa video sa SM na 100 Alam nyo, lahat, nakita nyo naman, kinumpirma lahat ng AMLAC. Di ba? Hindi ko naman ginawa yan eh. Ba't ko imbentohin yan? Di ba? Sila, kung kulto sila, problema na nila yon. Alam mo, may mga kulto, si Duterte, na kahit bumaril si Duterte sa gitna ng EDSA, sasambahin pa rin nila eh. Hindi ko problema yon, problema nila yon. Pero yung mga taong bukas pa ang pag-iisip, mga Pilipinong ganon, yun ang gusto nating mamulat. Ang problema, Idol, baka talagang mahirapan na dyan sa mga taong sinasabi mo. Ito na lang pagkapanalo ni Bongo, number 1, anak ng putang ina. Gaano katanga yung taong boboto dyan? Sige nga. Alam nila na hindi naman yan para sa Pilipinas, kundi para kay Duterte. Sino ba gumawa kay Bongo? Duterte. Oh, di ba? Sino gumawa kay Bato? Duterte. Pero may binoboto eh. Kaya yun ang problema natin mga friend eh. Oo. No? Pagdating ng yung mga tangin. Kasi yun, may pag-asa pa yun. Yung mga kulto na yung paniniwala kay Duterte, wala na akong magagawa po doon. Sir, can you give us more? Hindi lang yung kay Duterte, Idol eh. Maski nga yung mga tauhan ni Duterte, binoboto eh. Oh, tignan mo nga, lahat na ng kawalang yaan, na-expose na po tayo na kay Sayad eh. Mataas pa rin ang trust rating na naibibigay itong mga survey na ito. Sige nga, bababa, kapraso. E paano, mauwi, taas-taas ng pinag-umpisang, tapos ibababa nyo pa unti-unti, di wala na rin. Diba? Yes, about Joseph Dimesa, yung ikutunan niya. Sino po siya, pwede ba si Joseph Dimesa? Hindi ko na po siya follow up kasi importante po is yung mga dokumento kung totoo yun and eventually nakumpirma namin at ito nga kinumpirma pa ng AMLAC. So yun po Paano importante. kayo sir nalapitan? Sabi niyo sir, tinawagan niya kayo. Paano sir nag-start yung connection? Ando doon po sa affidavit, nag-walk-in doon sa headquarters namin sa Magdalo sa Quezon City. Tapos Mantakin mo mga friend, sa laki ng perang pumapasok, galing pa lang sa illegal ha, puwera pa yung ninakaw sa gobyerno ha, daan-daang milyon na ang pumasok doon sa mag-aama, pati kay Kitty Duterte, lahat, buong pamilya, no? Sinabi na ni Senator Trillanes na nagkamal dahil doon sa yung drug lord na grabe talaga, no? Kung hindi ito totoo sinasabi nito, hindi nang basta-basta tao pinagsasabi nito, isa sa pinakamalaking hawak nila yung korte, kung wala naman sila may isang pangkaso. Di ba? Kaya ito, iniisip ko to, wag naman sana, no? Dahil eto pamilya na to, tinitignan ko galaw nito, sa totoo lang, hindi papayag ito na masipa lang ng pag-ganun-ganon. May gagawin ito na hindi maganda. Sana mali tayo. Buhay na buhay pa yung Davao Duet Squad eh. Isa pa yung mga Angel of Death ni Kibuloy. Di ba? Ay nako. Ito, nung nakakalaya pa itong baliw na si Kibuloy. Yan ang mga pagsasabi nito. Isa ang kondisyon ko, ito lang. Alisin ng Senado, Ulul. Isa ang kondisyon ko, ito lang. Alisin ng Senado, alisin ng Kongreso. Lahat ng budget, lagay sa kamay ko. Lahat ng pera ng Pilipinas, 5.6 trillion, ilagay sa kamay ko. In 5 years, gagawin ko superpower ang Pilipinas. Wow! Isa ang Baliw. Yan
grupo ng mga baliw. Oo. Pag siya raw naging presidente, ang gagawin niya. Kulang pa yan eh. Gagawin daw niya 5 piso yung bigas. Ang kaano mga baliw, no? Basta yan lang mga friend. Hindi ho ito matutulog sa pansitan. Ito mga Duterte na to. Sa dami ho ng kwarta nito, no? Bilyon. Hindi ho basta-basta pera. Yun lang sinasabi ni Senator Trillanes na nanggaling sa Pogo, o ano-ano, mga puro illegal, bilyon na ho yan. Pera pa yung ninakaw sa gobyerno, parmali, lahat. Talagang grabe, pinakagrabing presidente sa lahat na naupo. Sabi ko na nga, paulit-ulit, di ba? Mula yung inutang ni Emilio Aguinaldo hanggang ni Ninoy Aquino, hanggang kay Pinoy Aquino. Isang termino lang nilapangan ni Duterte ang Pilipinas. Nagkalat to ang mga ghost project, mga yung tulay bumabaksak, di ba? Bagong-bagong tulay lumagpak. Mga substandard, lahat tipak-tipak. Pero hanggang ngayon, wala pa nangyayari. Kay Bongo, wala pa nangyayari. Kay Bongo, na sinampan ni Trillanes, ng mga kaso dyan, mga plunder, wala pa nangyayari dito kay ano. Dito na lang sinama na lahat ni Trillanes hanggang kay Kitty Duterte. Hindi ba pwedeng imbestigahan na rin itong itong Bongo, itong Pulong, itong Baste, hindi ba pwedeng ano na yan? Puro kahayupan na ginagawa niya, binababoy na yung gobyerno isa sila sa mga sinasabi ni Trillanes na nagkamal sa illegal. Baka pwede na rin buksan yung salin niyan. Oo, yung mga bank accounts niyan. Baka pwede na rin anuhin yan. Ginawa niyo na kay Sara. Gawin niyo na rin dyan. Di ba? Punta ko tayo dito kay Jirbix. No? Tonto ako dito doon sa mahiwagang kahon. Ha? Pakinggan natin si Congresswoman Luistro. Madam Chair, I think maraming magsasabi na you have been handling this impeachment proceedings really well, and that's being conservative. Thank you, because I owe it to the sovereign Filipino people to Yeah. preserve and protect the accountability mechanism. Ay nako, very, very well said. I made a mental note po. Sabi ko, itatanong ko kay Congresswoman Jinky kung ano yung iniinom niyang energy. Gaano katalino itong mga tao na to, pero hindi nagsasabing, wala sa pangarap nilang maging presidente ng Pilipinas. Pwedeng meron, pero hindi sila kakalakas loob. Hindi kagaya ni Sayad. May tililing ang lakas ng loob na nangangampanya na, puro walang ginagawang matino, kundi tatay niya nakakulong na, wala nang kapag-asang makalaya. Aba, presidente pinapangarap. Ano hawak nito? Putang ina, no? Ang klaseng mga tao to. Para makasustain. Andito ako sa Batangas, ha? Dito! Galing ako sa Sublian, dito Oo. sa Mabini, Batangas. Ayan. Dahil malapit na ang fiesta dito. Talaga, no? Yan ang aming word of the day. Dito. Pero, Ma'am Jinky, ito po yung mga katanungan. So, I mean, siyempre medyo nabitin tayo dun sa sa BIR, sa income tax returns. And it reminds me of another impeachment trial na bubuks. Ito yung topic ko kagabi, di ba? Yung tungkol sa kahon na dinala itong commissioner ng BIR, no? Na ayaw pa buksan. Maganda ho pagkakagadali ni Congressman Listro. Ba o hindi ang mahiwagang envelope? Oo, may mag-walk out na naman ba pag di nabuksan ng envelope? So let me ask the question po. You took the more conservative option of, wag na muna nating desisyon na nito. What drove you to say that? Because since day one,
ng ating impeachment proceeding, the Justice Committee have been very, very conservative because we are aware of the burden that is upon our shoulder. That is to make sure that this impeachment proceeding will proceed. Ayaw talaga. Sobrang ingat na nila. Dahil baka nakamata sa kanila yung Supreme Court, technical na naman sila. Dahil ang dami nang nakapile doon na ipahinto na itong impeachment na ito. Oo. Kaya baka na, apat na yata yung nakapile doon, sabi ni Congresswoman Ruistro para ipatigil itong ginagawa na ito ng Kongreso di ba? Kaya talagang ingat na sila, no? Takot na takot sila sa Supreme Court. And we will not be stopped by the Honorable Supreme Court because of issues of constitutionality, no? In other words, for the record, we've been very conservative, we've been very cautious, we are always taking the safe zone. And after I have realized yesterday, sobrang completely divided ang opinion ng justice members. Let's differ. Let's lay on the table the question of whether we will open or not ang mahiwagang kahon ng Bureau of Internal Revenue. Opo. Pero ang sabi nga nila, isinubmit na Nandyan na sa harapan ninyo Bakit pinag-uusapan pa? Oo. Mag-reaction tayo dito mamaya. Oo, andun Medyo yun. awkward yung sitwasyon kahapon, no? Kasi because the members were trying to articulate on the arguments why we should not open. To be specific, sinasabi ng justice members, this is not an inquiry in aid of legislation. This is an impeachment proceeding. Anong sabi ni Commissioner Mendoza? Babawiin na daw yung kahon. DDS siguro to, Commissioner Mendoza na to. Kalahin mo, idinala yung kahon doon, tapos sabi, babawiin na raw nila yung kahon. Puta, naggago talaga no? Tuloy. Lakas maka-game show nun ko nga. Bigay bawi That's why we manifested that we have no intention to return the box, even if it is sealed. No? It is considered as our box already because it has been submitted to the Justice Committee. Except that we are confronted with the issue of whether it is legal to open it or not. Yan. Sabi nyo nga so near, yet so far. Kailan po ba Ay kasi hawak mo na, di ba? Pero hindi mo alam kung anong laman. Na hindi mo mabuksan. But of course, guided tayo ng ating subpoena. What we required from the BIR are copies of the income tax return of the spouses. No, so we anticipate that we will be seeing from there information about income generated from private, not from the government. No, and who knows? Baka it could help them. It could help the defense justify the 88 million net worth, or pwede rin na lalong lumakas yung probable cause determination ng Justice Committee. So, doon na ho ang punta noon, mga friend. No? Sabi nga ni Congresswoman, pwede raw lumakas ang defense. Baka mamaya, nila, ganito ito, maganda ang resulta pag nabuksan niyo. Pero alam niya, common sense na ito Hindi man kailangan maraming utak dito. Kaya ayaw nung BIR na pabuksan yung kahon dahil baka may mga makapanindig balahibo na laman yung putangin ng kahon na yan. At sinisiguro ko, kaya ayaw pabuksan nito si Mendoza yung kahon, alam niya kung ano yung laman. Hindi naman siya tanga para siya nga commissioner ng BIR diba? Alam niya yung laman nun, kaya pinaglalaban niya na huwag mabuksan yung putangin ng kahon na yan. Ganun lang kasimple. Mumula ako, mga friend. Ganun lang kasimple yun. Di ba? Kung alam niya makakatulong sa depensa yun, buksan nyo. Gaya sabi ni Congresswoman Luistro, tsak na makakapinsala sa depensa. Kaya ayaw niya pabuksan. In the sense, na binabawi na yung kahon. Gaano kagago yung putang ina yun?
Oo. Oh. Dinala-dala doon, tapos kabawiin na. Ay, hindi na babalik ni Congresswoman Luis. Kanila na yun eh. Binilan nyo na doon eh, di ba? Ang problema lang, hindi nga niya mabuksan-buksan. Baka siya technical na naman dahil, oo. Talagang, ay nako. Ang lakas ng power ng Duterte, no? Hawak niya BIR eh. Hawak niya rin COA. Oh, mantakin mo ngayon lang naglalabasan yan. Hawak niya rin AMLAC. Oh, ngayon lang naglalabasan. Oh. Ha? Pati yung Korte Suprema, takot na sila Congresswoman Luis na magkamali eh. Oh. Dahil technical, patay na naman kayo. Oh, wala na mga friend. Basta umasa lang tayo. God moves in a very mysterious way. You know? At yung pa siya sabi ni palay ko, lahat sila eh. Yun ang sinasabi. Dala nyo na saan yan. Para tumigil na kayo dyan. Kung may probable cause niya, dala nyo na sa Senado. Meron pa ako nakita eh. Sabi nito si Guangson eh. Ba't naman pupunta si Sara dyan? Lions din yan. Oh, yung kongreso na yan. Oh. Kaya yun din gusto mangyari po nga. Dala niyo din at patutunayan namin na mali lahat yung akusasyon nyo pagdating sa Senado. Prepare daw sila sa Senado pero hindi sila prepare sa kongreso. Dahil para sa kanila, itong kongreso, hindi raw ito ang proper court para sumagot sila dyan. Hindi naman daw yan. Kaya wala. Binabaliwala nila yung kung ano man ang ginagawa dyan sa Kongreso. Diba? Yan ang mangyayari yan, mga friend. Kawawa ko talaga ito Pilipino. At kung itong Kongreso ay lions din para sa kanila, yung Senado, safe haven. Pero gulo ho ito, mga friend. Gulo ho ito. Malaking gulo to. Pero yun nga, sa akin, natakot ako sa galaw ng mga magkakapatid na Duterte. Hindi ko yan papayag na sila. Yung hindi sila makabalik sa pwesto. Hindi ko yan papayag. By all means, oo. Gaya nga sinasabi ni Madriaga, oo, na merong to assassinate the president, lasunin yung presidente, basta importante dahil usapan nga term sharing pagdating ng bibigay pag hindi ibinigay meron na silang plan B. Kaya nga sabi ni Sayad, in your lives there must be plan A, plan B, plan C. Yun ang sabi nito si Sayad, di ba? Baka yun na nga, no? May napakalakas nitong Duterte nito. At saka yan nga, hindi yan ang pag-uusapan niyan, barya lang yan eh. Yung 51 billion ni Pulong ang importante sa nilagay. Dapat yun na mabuksan. Yun yung 51 billion na yun, legal. Legal na galing sa gobyerno. Dahil yun na ibinigay ito si Digongyo sa distrito ni Pulong Duterte. 51 billion. Iba pa kay Sayad. Trilyonaryo na ho itong pag pagsama-sama nyo kayamanan nito. Baka ito pinakamayaman sa buong Pilipinas sa totoo lang. Si Kibulog lang tignan mo na may putangin ng kaganda ng kay Kibulog. Yung Prayer Mountain, kung ano-anong mountain, putangin ng yan grabe. No? Pero may lahat may katapusan. Diba? Hanggang ngayon si Kibulog, andun lang siya, nakakulong lang siya, permis siya doon. Baka mayroon pang private nurse, anak ng putang ina. Ano yan? Si Excellency, amoy. Ano nangyayari? Sa akin, pag nakikita ko si Atty. Claire Castro, parang nag-ano ko eh. Pero, dapat ingat pa rin si Atty. Claire. Nanggigigil yan. Mga Duterte dyan. Kay Atty. Claire, kay Trillanes, gigil na gigil yan dyan. Dyan sila gigil. Yung magkakapatid na yan, talagang gustong lapain yan eh. Tsaka kay Bongbong Marcos. Sabi ni Baste, yung ulo ni Marcos. Diba? Putangin na talaga.
Nakakatakot ho yan. Walang kwenta ang buhay ng tao sa mga yan. Ito may Madriaga, pinakinabangan nila ng todo. O, diba? Sir Ram, happy birthday. Ngayon, ang putang ina, hindi ko kilala yan. Si Ramil Madriaga. O, alam mo? Iba ho eh, no? Pero yun nga, lahat ho ng mga gumalaw, puro insider. Maliban na kay Sentry, diba? Las Cañas, Motabato, Garma, Madriaga, puro puro talaga matagal. Oo. Si Kibulog lang si Kibulog pag naipit ang nito, titilaok na itong gagon to eh. Malamang sa alamang eh, oo. Ewan. Basta nakakatakot to. Sana mali ako. Pero may gagawin ho yan na hindi maganda. Oo. Baka ha. Kasi makikita mo sa mukha nila ni Pulong, ni Baste, yung gigil. Ha? Yung gigil. No? Pati kay gigil din kay yung ginawang NBA director. Gigil din si Baste, ha? Balita ko, parati kang matibag ka, naka-bulletproof ka. Tignan ko lang, pag nakaharap mo, naka-bulletproof din. Huwag kang iiyak, ha? Mga ganun ang tirada ni Baste. Ay, si Pulong, oo, ganun tira. Talagang makikita mo yung gigil sa mukha, di ba? Yan ang gusto kong makakulong, eh. At na makita na kung ano nakalagay sa likod niyan, eh, na gustong pabuksan ni Trillanes yung likod niyan, eh. Oo, miyembro nga ng triad yan, ayaw lang, di ba? Wala nang magawa yung yung senador nung araw, nung puta na, tapang ni Pulong, ha? Hindi ba sinabi ko na, ayoko, ang tapang ni Pulong, talagang putang iba, no? Iba talaga, iba. Pero, His Excellency, hawak mo ang bola. Pag yan naaagaw sa'yo, puta, tapos ka. Mag-collab na tayo, mga boss. Ay, maisingit ko muna bago tayo mag-collab. Yung nangyaring basura nung pagka-apila binasura yung apila nito sila Digong, siguradong hindi nalilitaw ito si Bato, oo. At yan, magtsatsaga na lang itong napasweldohin na lang ng daan libo yan, nang walang ginagawa kundi magtago, no? At saka malamang sa alamang, ewan ko kung gaano nga katigas ito si Bongo, pag lumabas na yung warrant of arrest ng International Criminal Court. Ang problema lang ito si Lacson, kung ano siya sabi, kailangan dumaan muna sa Korte ng Pilipinas, mga ganyan. Minsan hindi ko maintindihan tong Lacson, kung ano ito, Oo. Maintindihan, Oo, sa totoo lang, no? Sa totoo lang, hindi ko maintindihan ang galaw nito, no? Si Duterte, hindi dumaan sa local court, tapos eto kayo, mga senador, gusto nyo dadaan sa local court, meron nga tayong Interpol sinasabi, diba? Parang gusto nyo harangin, diba? Blab na tayo. Shout out Marilu Castro, naka. Tayo, Sambeda boys po yan, BIR na yan. Sambeda boys ba? Maski ba kung saan siya boys nak Pero sinisiguro ko, alam niya yung laman ng, kakilakilabot yung laman ng kahon. Kung bakit ayaw niyang pabuksan. Excellency, amoy. Pag hindi mo makita, amoyin mo yung mga nakapaligid sa iyo. Diyos ko, paktay kang bata ka. David Ali Mendoza, shout out, Impo Arox. Tama po tayo na ibabasura ang appeal chamber ng ICC ang apila ng Ninakupalman at walang jurisdiction ng ICC sa kaso ni Duterte. Kaso may naligaw na isang dissenting opinion na mukhang bopol, kamukha ng mga didilis. Miguel Edwin Mike, shout out my friend, Sana okay ka lang, David Ali Mendoza. Karox, nagpaalam pala si Sayad na magbabakasyon siya sa 5 bansa po ata at sa Mayo na po babalik. Ayaw talaga ma-interview doon sa isinasagawang hearing ng Kongreso.
Wala. Sinabi na nga ni Buangson na ba't pupunta yan dyan? Fishing expedition yan at Lions din pa yan. Dito na lang sa Senado. Hintayin lang namin dito sa Senado yan. At dito safe haven to Parang ganun yan ha. Wala po. Shout out. Good evening po sir. 2 birds in 1 stone ang nangyari sa mag-amang Duterte. Both sa Kamara and ICC. Yun nga. Teresa Marie, shout out. Karma is real, Karox. Good always prevail. Totoo yan, Teresa. Joe Tigas. Bumingo na at naka-jackpot pa sa loto ang pamilya nila. Si Ama sa ICC, yung mga asawa ni Ama at mga anak sa Amik. May pamilyang kaswerte siguro. Double ang swerte. Totoo, Joe Tigas Ramon Valencia, shout out. Bossing, bakit maawa dyan sa BIR Commission? Baka milyonaryo na rin yan at hindi na siya ang may-ari ng kahon. Paano malalaman ang katotohanan kung hindi ginugulong investigasyon? Baka inappoint din yan ni Gong D. Yun nga Excellency. Di ba sabi ko, dito sa mga nangyayari na to, lalabas lahat ang kampo ni Digong dito. Both Senate and Congress. At sa mga iba pang sangay ng gobyerno. Kitang-kita na, di ba? Di ba? Tanginang yan. Mahiya kayo, putang ina nyo. Tsaka lahat yung mga nagtatanggol kay Digong, automatic mo na yan, pa-lifestyle check mo na yan, siguradong tumibayan nung panahon ni Digong. Hindi naman mga gunggong yan para proteksyon na si Digong na wala silang napala. Ganun kasimple yan. Di ba? Gaya ni Harry Roque, tignan mo itsura ni Harry Roque ngayon. Si Panelo, dapat yan, lifestyle declare yan. Nasa iyo bola, His Excellency, ano ba? Ewan ko lang yung mga nakadikit sa'yo. Kung sa'yo nga yan. Federico Mandak, shoutout. Biglang biyahe si Sara sa Dahig. 3 linggo siya, mukhang mag-aalasaldi ko. Booking na yung kinurakot daw nila sa AMLAC na ang nagpatunay. Di ba? Silang pakialam dyan. Basta pagdating sa Senado, amin na, di ba? Sam AJ, shoutout. Karox, mamamatay ako na tiwala sa Diyos kapag sinuway mo ang utos, giba ang aabutin mo. Kasabihan sa Pampanga, sabi ni Lola nang nabubuhay pa siya. Gaba agababa. Halatibaya, shout out. Pastor John Lagon, shout out my friend. Kalate, good morning Kasani. Laban lang Kasani. Laban lang. Huwag mo silang tigilan. God bless your family. God bless Kalate. Librado Ludovico, shout out. Good morning Karox and to all warriors. Aba, itong si BIR Commissioner mukhang grade 1. PI kayo. DD-shit din yan. PBBM. Totoo yung sinabi ni Yumaong Kapersi. Yung mga nakapaligid sa'yo, marami dyan tuta ni Dutay. Di ba? Kaya hindi makausad-usad ang bansa. Huwag kang masyadong pusong mamon. Yan. Rodelia Alpilor, shout out. Hello po, Sir Rox. At sa mga ka-warriors at mga kabosing. Sa totoo lang, isa po ako sa natutuwa sa mga nangyayari sa pamilya Duterte Tanim. Ang nakakabwisit lang itong BIR punyeta. Talagang isa silang malaking tanga. Pinapatunayan lang na may tinatago ang mag-asawang lustay. Yun nga, di ba? Kay Martin naman, sabi nga ni Boying, wag siya sa media magpaliwanag, palibhasa, di siya pinayagan lumabas ng bansa. Kaya napilitan magsalita. Bahala na ang Diyos sa kanila. Sa totoo lang po, Sir Rox, sa pamamagitan ng pagbabasa mo ng aming mga comment, nakakatanggal na stress namin. Kaya maraming salamat, Sir Rox. Stay healthy and safe
and to your family, and God bless you always. God bless Rodelia Alpilor. Alam niyo, hindi kasi yan eh. Nag-effort kayong gumawa ng comment, tapos hindi babasahin. O, di ba? Kaya, sayang din. Tsaka, sa totoo lang, nasasayahan ako sa mga comments niyo, totoo. Lalo-lalo nito kay Tia Deli. Ay, mukhang walang comment si Tia Deli, ah. Ha? Retiring soon, shout out. Boss, ginawang gatasan ni Koopman si Duterte. Alam ni Koopman na walang kapanapanalo kaso ni Digong. Oo, pera-pera lang. Ang masakit, yung binabayad ng mga Duterte sa kanya, karamihan pera ng bayan natin. Kaya walang pakialam sila sa ibayad kay Koopman dahil ninanakaw lang nila yun. Ngayon, injunction until na pinalala sa kanila ang parusa ni God. Inaantay na sila ni Satanas. Baka ni Satanas di papasukin yung putang ina yun. Sabi niya nga, sasampalin niya si Satanas, di ba? Shirley Jaser, shout out. Palay ko, yung BAR na yan, Karox, may utang na loob sa mag-asawa na yan. Pati ba naman yan, tuta pa rin nila. O, lahat nga eh. Pati itong mga nagsisigaw na retarded general na to, na kay Digong, dapat lahat yan talagang i-lifestyle check yan, puta. Shirley Jaser, shout out. Buti lang, Karox, matalino si Kong Jinky Listro at iba pang mga congressman. Mas okay pa sila kaysa sa Senado. Malayo naman, Shirley. Senado. Diyos ko. Arnold Libusada, shout out. Sara Ulo Lustay, tumakbo, tumalong ka na lang sa bangin. O, di ba? Elizabeth Iscario, good morning, Sir Rox. Halata naman na tao ng mga Duterte ang BIR na yan. Money talks na naman yan. Kakahiya, mga taga-BIR. Siguro nga may importanteng laman yung box na yan. O, yun nga, di ba? O. Matipaglalab. Elizabeth Iscario, tungkol naman sa ICC. Di ba sabi ko kahapon na di papayagan niya ng makalaya yung si Digong na yan. Palusot lang ginagawa ng abogado niyan nila. Delaying tactics yan. Buti nga at di nababayaran yung mga judges dyan. Oo Tapos yung kaso ni Digong, mabubulok na siya dyan hanggang mamatay. O, di ba? Digong, kung magpatay-patayan ka kaya. Arthur, shout out. Hindi sana makukulong si Digong kung hindi niya pinakialaman si Garma. Kaya, yan, nakarma. Patawa ka naman, Arthur. Susan De La Cruz, shout out. Gandang umaga, Karox, at sa mga ka-warriors. Iba yung dasal para sa Filipino people. O, di ba? Mary Lebron, shout out. Chris-Soup, shout out. Great news for father and daughter, sabi niya. Rudy and Jean Miranya, shout out. Bigay bawi, sabi niya. Marilo Pabian, shout out, Good morning po tayo sa mga ka-warriors. Vindicated si former Senator Trillanes sa pag-confirm ng AMLAC sa mga milyones ng mga Duterte family. Salamat sa Panginoon at siya na ang kumikilos para protektahan ang sambayanan at ang ating bansa sa mapaminsalang nakahawak ng pamumuno sa ating bayan, sa ating bansa. Naway, ito na simula ng pagtanggal sa kanila upang mapatuloy pa ng pang-aabuso sa kapangyarihan. Words of the day, you are so near yet so far. Dinalan nga yung ITR pero ayaw pabuksan. Baka nabayaran na ng Carpio asawa ni Sara kasi diyan siya nag-apply ng TRO. Pati bakit tila nagtatanga-tangahan yung BIR? Akala daw nila in aid of legislation, impeachment nga yung ginagawa. Nag-voting po sila tayo dyan. Majority na manatili yung box na closed. Till pag-uusapan nila na i-open. Pinag-sign pa sila ng commissioner to make sure na sealed yung box. Oo, tinapos mo na ka. God bless the Philippines. Halata si commissioner na nanginginig pa ang kamay niya. Pati pagsasalita niya, hirap na hirap mag-justify. Diba? Alam niyo, kuminsan, pag yung sisinungaling ka, yung talagang ganun, Shout out, Friend Shervin Sapeda. Mukhang busy, Friend Shervin. Analisa Apolinar.
Christiansen, July 7, Alcantara, shout out sa inyo nga, mga friend. 2JC po. O ano, Sir Rox, sabi ko naman sa'yo basta si Lord ang kumilos, kahit magpasirko-sirko pa si Koopman, at sila Digong, wala silang magagawa. Hindi papanig ang kasamaan ng Supreme Court ng ICC. Thank you, Lord, for this blessing sa Pilipinas. O, diba? 3J show ulit, Sir Rox, bakit biglang nagbiyahe si Sara sa Europe? May tinatakasan ba o baka naman hihingi ng advice kay Gong Di? Wala nang magagawa si Gong Di dahil siya man may sariling problema. Alam mo, 3J show ka, ha? Ayoko mag-isip ng pero baka pag may nangyari dito, wala silang alam dahil sila wala dito sa Pilipinas. Pag may nangyaring hindi maganda dito, iba mag-isip yung mga halimaw Sa totoo lang. Walang kwenta sa kanila buhay ng tao. Ha? Eddie Luna. Hi, Karox. Magandang gabi sa inyo dyan. Karox, itong babae na nakadamit na puti, palagay ko ay DDS din yan. Saka yung si Mendoza, puro paliwanag ang hinihingi ng Kongreso ay kaliwanagan sa pagyayari. Iisa lang ang gusto na malaman ng Kongreso sa box na yan. May katiwalian o wala? Mga DDS yata mga yan, puro paliwanag. Bakit pa dinala ang box na yan kung di rin bubuksan? Para ano pa yan? Siguro may masamang laman ang box na yan. Yun nga, laban sa mag-asawang sinungaling. Salamat, Karo. Yun talaga yun. Dahil kung wala, pabubuksan. Alam nga naman di alam ni Mendoza yung laman yan. Tangina, siya nga BIR consumissioner, di ba? PJ Show pa. Sir Rox, napakagaling talaga ni Kong Luis to, Siguro, valedictorian siya nung high school. Talagang hindi uubra ang mga paepal ng mga DDS congressman. Tawa-tawa. Payan naman si Paulo Marcobecta. Saka yung isa pang lalaki na nagkukwestiyon bakit daw naghihiring wala naman daw si BP Sara. Natutulog pa nito ng lalaking to. Ano nga ba pangalan niya? Hindi ko alam. Natutulog sa pansitan. Di ba ilang beses nang iniimbita si Sara? Nung isang taon pa pero ayaw niyang sumipot. Si Sara kasi ayaw niyang mag-oath o baka ma-perjury siya. O, di ba? Wala yan. Tanga na lang nga naniniwala sa putang ng pamilya na yan. Sa totoo lang. Eddie Luna, shout out. Ang mga halimaw pag nasukol sa kanilang kasalanan, kanya-kanya ng katwiran. Kahit baluktot, pinipiloso po, pangatwiran. Kung baga sa mga daga, kanya-kanya ng takbuhan. Pero nang kinakain nila ang isang sakong palay, sama-sama sila tahimik, walang imikan, kundi tinginan lang habang nang hinangat-ngat nila ang isang sakong palay. Inihalin tulad ko, Karok, ang magnanakaw ng politiko sa isang grupo ng mga daga. Salamat sa iyo, Karok, at sana lagi nasa maayos sa lahat ng oras. Salamat, Eddie Luna. Ikaw din. Sana parati kayo, mga friend, ha? Stay lang. Yun lang naman ang hinihingi natin kay Lord. Ilayo tayo sa anumang sakit at kapahamakan. O, di ba? At sana masilayan pa natin ang kinabukasan. Paggising natin, salamat na nagising pa kami. Ganun lang naman 3JC po. Sir Rox, agree ako kay Sentry na kailangang matapatan natin ang mga paandar ng mga Duterte concerning sa 2028 election. Kasi nga, ngayon pa lang, talagang nagka-campaign na ang bruha. At ang daming mga pananakot, pagbabanta kapag sila nakabalik sa pwesto. Nakakatakot. Kaya kailangan ngayon pa lang din ay dapat kumandidato magdesisyon na rin. Pinaparinggan siya, actually binabanggit ni Sentry ang pangalan ni Atty. Lenny. Di pabor si Sentry kay Atty. Lenny. Kasi nga parang sobrang hinhin ni Atty. Lenny. Kailangan yung palaban talaga, yung hindi agad-agad magpapatumba. Mapapatumba, ganun. Sa ibang banda naman, sakaling hindi umubra si Sara Strepe, si Pulong daw ang papalit. Para bang may hatak si Pulong sa buong Pilipinas. Duterte lang ang apelyido niya.
pero malayong malayo siya sa tatay niya. Although parehong bastos, pero walang command authority. Matapang lang sa salita, pero baliw. Baliw nga, sabi mismo ng tatay niya. O, diba? Hindi, ang baliw si Pulong. Itong si Baste, bakla daw to eh. Di Luna ulit to. Alam mo, Karox, simula nang maupo ang mga Duterte sa kapangyarihan, parang hindi na tumahimik ang Pilipinas. Araw-gabi sila laman ng balita. Mas marami ng balita sa ginagawa ng mga Duterte. Puro kasamaan. Hanggang ngayon, sila pa din ang laging laman ng balita. Yun nga eh. Puro kasamaan naman ang balita sa kanila. Wala silang ginawang tama. Hay Duterte, ang sumira na sa nananahimik na Pilipinas habang hindi nabubura sa kapangyarihan ng mga Duterte, hindi ulad at tatahimik ang kalagayan ng pensang Pilipinas. Mga Pilipino nasa Pilipinas o wala, pagtulong-tulungan natin sa sagipin ng ating bansa sa mga halimaw. Sayang pinaghihirapan ng ating mga tunay na bayani at ng ating mga nawalang magulang. O, di ba? J show ulit oh. Xerox, nakakahilo ang mga figures ng salin ng AMLAC ng pera ni Sara. Basta ang kakaintindi ko, bilyon-bilyon ang datong. Ang datong niya questionable at may trace na galing sa drug lord. Ang hirap intindihin sa dami kasi ng pera ni Sara. Kaya parang may balon ng pera si Sara. Kaya baliwala sa kanya ang mga hired na 16 na abogado di Campanilla plus ginagawang divisorya ang Europe. Dami ring datong pambayad sa mga fake news peddler, mga vlogger. Totoo. Jojo, shout out tol. Ha? Friend Shervin, sana okay ka lang ha. Sana busy ka lang, sana wala kang sakit. No, mga mission accomplished mga friend. Hanggang bukas po muli. Oh. Sana gusto niyo yung topic natin ngayon ha. Pero yun nga, nakakaba. Oo, nakakaba. Malamang sa alamang, may maitim na iniisip yang mga kampon ni Digong. May maitim na balak yan. Gigil na gigil yan. You know? God bless mga friend. Dasal. Sana walang mangyaring hindi maganda.